Tara. Ay, napakainit na. Ay, init. Tara. Para minom kayo. Ayan, silong ko lang muna yung ating mga baka, mga silo. At saka magpapainom na rin. Alam na nila yung oras nila. Iinom na yung ating mga alaga. So, kaninang umaga, tinignan ko yung ating malapit na mga anak, hindi pa nanganak. Init na. Tingnan natin ulit yung nanganak na ba yung ating sa pangkambing. Yung ginawa ko lang kanina umaga, nag-stock na lang ako ng tubig na mainom nila para pagbalik ko, painom na lang. Umaga tayo nag-stock dito ng tubig. So may kalayuan din kasi yung igiban sa kabilang, ayun o, doon kabila, yung mando. Alam nila yung yung silungan nila. Doon kasi ako nagpapainom sa malilim. Alam na nila Okay. Tapos sabay pakawala na tayo sa ating mga alaga na kambing. So dito kami, nandun sila si Mrs. si CJ sa kubo. Dito kami maghapon yan sa bukid. Unahin natin itong napakasila na baka, mga sulo. Ito ang pinakamasilan, si Maribik. Ayaw niya yung yung may laway na sa kasama niya. Gusto niya yung talagang wala siyang maamoy. Masilan to kahit uhaw na uhaw. Kapag may naamoy siyang ibang laway, ayaw niyang inumin. Kaya inunan natin. Tapos papakawala tayo sa kambing. Tapos mamayang hapon na araro ulit or anuhin ko muna turuan ko ulit yung ating kalabaw para matuto siya. Tapos si Claudia naman, dali, hindi yan, vitamins yan. Lagyan ko ng vitamins yun sa kanya kasi meron siyang pinapadidi. Di yun, dali lang, i-mix ko muna para mainom niya yung vitamins, para mainom niya yun. Init mga swilo. Ay, pagkatapos natin dito, isilong ko ito
Sa mga malilim dito, tapos doon sa kabila, tig-isa silang puno. Si ano, Claudia pure buyag, parang hindi dumaan sa panganak. Mataba pa rin siya ba? Ay, busin mo. Tapos doon tayo sa kubo, magpapahinga dahil mainit. At saka sa pag-aararo doon sa ating naumpisahan, bukas kami ulit mag-aararo ni Bro Renato. Pero mamaya, yung mga dinaanan niya, medyo malambot na yun eh. Pwede doon ko papraktisin yung ating mga kalabaw. Sa ganun ay matuto sa trabahong bukid para meron tayong katuwang sa susunod na season na pagtanim. Kasi malaking bagay talaga yung kalabaw na gamit sa pag-araro. Kasi dito kasing lugar, hindi pa walang daanan sa mga traktor na malalaki, yung tinatawag dito na parmol, yung may gulong. Maganda sana yon sa gobyerno ba, pwede naman ako makapag-request, kaso nga walang madaanan, puro sapa ang paikot, para na palagitnaan ito sa sapa at saka bukid, maraming bato, maraming puno. So kapag may daanan lang sana, so kahit hindi nagagamit ng kalabaw, traktor na lang yung malalaki ba. Tinatawag dito sa amin parmol sa gobyerno. Nandito tayo sa bukid, so kailangan natin yung kalabaw. So yun, kaya pinapractice ko na paunti-unti yung mga kalabaw. Maribik ko. Tapos papakawalan natin yung ating mga alagang kambing, dalhin natin dun sa malapit din sa kubo natin. Yan. Sige na. Dugay ba muta? Sige na. Makakain. Takbuhan sila. Safety na sila dito mga suelo. Dito lang sila sa bahay nila ni Roger. Yung kubo natin dyan. Ayan sila sa ilalim ng sa matandang bahay ng aking lola. Ayan sila kapag ganitong oras mga suelo, sobrang init. So ang gusto nila, dito lang sila sa ilalim ng mga puno-puno. Saka na sila lalabas doon sa palayan kapag hapon na, hindi mainit. Kapag nauhaw naman po sila, ay kusa silang uuwi doon sa kanilang bahay para uminom, kasi nandun yung inumin nila. Andun sila yung mga tigiting siguro. Andun sila sa ilalim ng puno. Ayos. Tapos kasama yung bagong nanganak hapon. Ayun So uwi na tayo sa kubo. So sa pag-aalaga dito mga silo sa mga ganitong hayop, mas mainam kasi walang gaanong gastos. Kaya lang ay talagang pagtiyagaan mo talaga na lalo na yung kalabaw at baka, kailangan mong ipastol. Yung kalabaw swimming, tapos itong kambing naman ay siyempre ipastol din. Yan. Walang gaanong gastos itong kambing at baka at kalabaw, damo lang talagang kinakain. So meron mang gastos siguro yung mga vitamins na bibilhin, at saka yung mga dapat pang i-apply sa kanila, yung mga pamurga. Ayun. So bibihira ko na silang i-feeds, ay hindi ko na pala sila pinakain ng feeds. Nung una nating pag-alaga ay nagbigay tayo ng feeds, gawa ng kukunti lang sila noon.
Pero ngayon na medyo marami na sila, nakapagbenta na nga ako. Marami na rin akong na-ibenta ditong ating kambing. May produkto na tayo. So hindi ko na pinapakain ng feeds. Kaya damo lang dito, sapat na sa kanila. Dumating man o dinaanan tayo ng bagyo noon, so hindi pa rin ano pa rin nasustinto pa rin nila yung damo. Survive pa rin naman sila. Oh. Kailangan lang talaga sa mga ganitong hayop matyaga ka. Wala kang tiyaga, yan, wala. Nagustuhan ko itong pag-alaga ng ganitong hayop kasi nakakalibang din, di katulad sa ibang mga hayop na inaalagaan dyan na gastos na, pagod ka pa. Katulad ng manok, medyo magastos din yung manok kasi bumibili ka ng feeds, obligado kang bili ng feeds or pagkain nila. At saka baboy, mas medyo magastos din yung baboy. So mas gusto ko yung ito yung pinili ko, kambing at baka at kalabaw. Ayan, damo lang okay na. Oo. So sa ngayon dito lang muna sila. Sige, punta natin yung dalawa nandun sa kubo Kapag wala akong activity sa barangay mga swilo, dito ang bagsak sa bukid. Kasi nakakainip din sa bahay kapag nandun ka lang. Nandito yung ating obligasyon. Maya magturo tayo. Sabak ko na naman yung mga kalabaw hanggang sa matuto sila. Init na mga swilo. May isa pa na tayong inaantabayanan na malapit ang mga anak. Balik tayo sa kubo. Dito tayo makikinig ng drama sa radyo at magduyan-duyan. Mamaya na yung ating labas ulit. Mainit na. Ano yan? Ito, suwa. Suwa? Buungon. Na? Buungon. Buungon to. Buungon nga yagto. Buungon bitaw na ano? Tagalog suwa. Buungon bitaw na dyan no? Hindi ka sabot nga man no? Pataka naman no? Suwa kaya. Buungon lagi. Inaji. Tagalog. Buungon lang. English, pomelo. Anaks. Bumelo. Pumelo. Pomelo ba? Pomelo ba? Pumelo ba yan? Taka lang ka. Kumelo. Ano ba yan? Yung sinala mo? Nagsaing pa ako mama. Yung Ha? saing. Asin ma. Sinaing. Dito tayo manangalian. Sarap. Andy. Ayan si Andy kasama natin. Nakasinggi lang kami pero nakasakay siya sa tangke. Nagasgas na yung ating motor sa kuko niya. Hoy. Kawawa siya. Walang kasama sa Oo, wala nga kasama sa bahay. No de. tamis kaya to. Yung kakamala. Di. Papresko tayo. Papresko dito mga sulo. Tayo. Mayo-maya. Tamis siya. Mayo-maya yung kain. Bungon. Awa. Yeah. Isa lang yung bunga niya pa. Makita ko. Doon to sa ano? Sa Bahay Matwa. Sila Lola. Yung iba sira eh. Yan lang ano. Shoutout ka Puleleng. Ito pa siguro yung tanim ni Lola noon. Tagal na to ah. Yung mo yan eh. Kayo muna. Matamis. Ano na muna natin? Ito yung yan po. Marinade ka. Ang ulam pala namin dito. Yun o. Bango yan. Liempo. Liempo mataba. Wala nang laman ah. Last na lang kasi yun. Kunti. Sige. Ang aming ulam sa bukid. Tapos mag-aararo tayo mamaya ah. Jay? Ano mo sa Jason? Sakay ako. Huwag kayo sasakay. Nakay putik.
maputik. Nasa putikan sila, hindi naman sila sa ilog. Kapag naglaba tayo sa ilog, doon tayo sasakay. Ibawal man basa. Hindi, sapinan natin. Wala. Namisita nga si Turo sa atin. Yung mga kambing dito sa atin. Yung mga kambing natin, pumunta dito sa kubo. Oh, ano? Basta. Bisita natin mga kambing. O di, magawin mo sila di. Dali mo sila dun sa kabila. Wag dito. Ayun na, bumalik oh. Namisita sila. Sinundan nila kasi ako. Nakita ko dito ako papunta eh. Oo. Oh, nandyan lang sila sa taas mga silo. Malaking ano. Oh, nagluluto pa si Mrs. ng ano, ng ulam. Mag-iihaw kami na. Yan po. Nagpapaningas na siya. Ayun! Ayor. Dahil bakasyon ni CJ, lagi siya sa bukid nito. Ikaw ang magano sa kalabaw. Ayay. Baka na lang. Baka? Tayo lahat. Tig-isa tayo dun. Pag nagpastol tayo mamaya. Tig-isa. Malaki kasi kaya ko. Alex Ripollula, Salman, Bahit Gari, Editor, Roy. Yang sinakot nama. Yan po makaswelo, nakatulog na si Papa sa gutom. Pareho sa akin. Itong ayo, malapit na. Pakita mo dito yung baboy. Oh, nyaman ako, no? Anong masarap ipares dito? Pepsi. Pepsi. Alam na. Alam na. O ito, tulog pa rin. Hindi gumigising. Pero pag naamoy yung luto na, gising na. Ipasunday ka rin umabot sa Ponyo 6, 2024. Si Mama, Alicante niluluto ang ulam. Malapit na Malapit na. Amoy pa lang, sarap na. Parang kakainin ko nata. Dito ikaw. Ito Ngayon po mga kasmelo, ulam namin lempo. Kain po tayo mga swelo. Sabay-sabay tayong manangalian. Dahil alas 12 na. Gama? Okay ako. Okay na ka? Okay na ka? Okay na ko. Painom. Alaking baso natin. May yellow kasi yan. Listen. Onsi kibati mo. Onsa man, dadan di kas doktor? No? Kaya ko na. Rexy, Nang kanay. ngandong nadugay man mo. Ha? Ngandong nadugay mo. Ay, kuan kining. Ay, nang kalayo niya lang sa masaki. Ay, magtrabaho pa manday ko nang. Ay, asike bye. Diya na ka. Wakit na itong anay. Mga pagkakmugnaw. Inyong gilingla si Sir. Yung baga mo na, makapal. Pastol po ulit tayo mga kasulo. Ito hanggang ano nito, yung ating pagpastol sa kanila hanggang bukas na ng umaga. Tara, kaya mag-ano pa ako ngayon, mag-aararo. Tuturuan natin ng leksyon yung ating mga kalabaw. Tara, hindi. Ito tayo. Ang ating mga kambing nandun sa kabila, ayan, no, sa taas.
So yan po mga sulo, hindi na gaano mainit. Sinaka ko na yung ating kalabaw para turuan natin ng pag-aararo. So ito pagtuturo ng kalabaw pag-aararo mga sulo ay hindi biro. Malaking hamon din ito. Kaya ingat ka rin kasi baka minsan bilang tumakbo ng malakas, maguyod yung araro, madidisgrasya yung kalabaw. Ayan, sinubukan na nating sinampa sa kanya yung araro. What? Oh, what? Oh. Oh. Katulad po yan mga sulo, ayaw niyang umabante. Paikot-ikot lang po kami. Kaya kailangan habaan mo ang pasensya din. Minsan nakakainis din magturo. Pero kahit paano, ano naman siya, nakaka-adapt na ba. So ganyan talaga si Jason kapag unang sabak. Medyo pahirapan pa. So ayun, finally mga sulo, nakuha ko na yung technique. Dapat pala hilahin ko muna para pag umabante tsaka kung nahawakan yung araro. Ayun, no. Medyo liko-liko muna siya dyan. Gawa ng tinuturoan pa nga natin. So di bale, at least unti-unti siya masanay hanggang sa matuto. Ayun, no. Yun, oh, mga sulo. Kahit pa paano po mga sulo, nakapag-hila-hila na siya talaga. Medyo ano na siya, nasasanay na siya na lalagyan ko siya ng ganun, ng araro ba, sabitan ko siya ng medal. So alam na niya na magtatrabaho siya. Pero ano pa, kunti pa.
ano pa, lumilihis pa siya. Tapos minsan lumiliko ng kusa. So yun ang ating ituro sa kanya. Paunti-unti lang, hindi lang pwedeng biglain kasi ano pa bata pa si Jason, baka mabinat o mabigla, matigil yung kanyang paglaki. So ano lang, unti-unti lang, hindi na pursahin. So dito ko sa pinaikot-ikot kanina, so tingnan mo naman po na bungkal ng gusto yung lupa, pero babalik ta rin pa ito ni Bro Renato bukas ng umaga. So yun, ito yung ating pagtamnan, medyo malawak-lawak din, pero nag-offer siya na medyo nakulangan siya. Ang gusto ni Bro Renato ay mas malapad pa rin So ito yung gusto niyang pinapa-spray sa akin. Sprayan daw natin bukas. So yan, samantalahin na natin ito kasi offer. Ano din ito, sayang din ito kumbaga tayo mag-finance dito. Tapos si Bro Renato yung ating kasangga. So kami, si Bro Renato kasi yung katiwala dito sa lupa na ito. Habang nakabakante daw tamnan, gusto din ng may-ari ng lupa na may pakinabang yung lupa kaysa ganyan. Buti na nga nandyan yung ating mga kalabaw noon talaga ay hindi madaanan ng kalabaw halos ito sa sobrang sukal. Pero ngayon ito paano lumitaw yung mga saging. So yun, ito daw ang aking i-sprayhan para pang ano ito, second batch. So habang piniprepare namin itong aming pagtamnan, so nalalanta itong damo para pag natapos namin itong i-prepare, so habang siguro ako nagplat-plat dito, kung wala pa, hindi pa kami nakapag-decide kung ano talaga ang aming itanim. Pero gulay ito, gulay. So habang nagplat-plat ako dito, si Bro Renato naman siguro magabubungkal dito. Mas meron pa dito sa baba. So bali yan, yung kulay green pa yan, isprayan pa natin bukas para magi-square siya talaga. Kasi pangit pagka hindi pantay dapat naka-square yan. Ganyan dito. Yan hanggang doon. Para malapad-lapad. So, marami-rami ang gulay ating matanim dito mga kasulo. So sana makapag-tanim tayo ng maayos. Walang problema ba. So malaking ano din ito. Dahil malapad-lapad kaysa sa una natin tinamnan doon sa Kilay Roger banda. So ito yung ating project ngayon. Mas maganda para meron tayong maraming tanim, dahil nga ay meron tayong katugulan sa barangay. Agriculture pa naman pati. So kailangan meron tayong tanim. So ito nga yung ating bubunuin hanggang sa darating yung tagpalay naman. Pag tagpalay naman, so dito doon tayo sa kabila. Habang tayo sa palay, meron tayong na dito. Sige. Lang. Dandahan lang ba? No de. Si Ande. Pero yung dalawa nandun na. Putik na niya. Yung dalawa nandun na sa kambingan. Binantayan niya yung buntis. Kasi sinaka ko muna yung mga kalabaw. Ayan mga kalabaw natin. So isa nandun sa kabila. Ayan. So si Jason medyo merunong na. Si Clark ang medyo masilan. Kumatalon. Pasasaan din yan matututo din yan. So ito lang muna sa ngayon mga kaswilo. So bukas ang ni Renato dito, aming pagbaliktad. Babaliktad rin niya para mapino talaga yung lupa at matanggal na yung mga damo-damo dyan. Naka-ready na yung arara para bukas. Ayun si Momo Jay. Ayun ayun din yung ating mga kambing. Puntahan niya yung kaibigan niya si Momo. Yun hinihintay ka ni Momo.
So, dito naman kami sa kambing mga kasuelo. Yan. Napainom na natin yung mga baka. Nalipat ko na rin. So, sulap-sulap na lang sa ating mga kambing. Yan. Tapos, bukas uli. Ganyan lang umiikot ng aking buong maghapon po mga kasuelo kapag wala tayong nakarinig ng tahol ng aso. Busog na rin sila hindi pa nanganak yung yung isa nating kambing, pero malapit na yan. Tara, punta tayo sa kambingan. Ang kulit ni Momo hinaharot na yung mga kambing kapag ikaw pinagtulungan dyan. Hinaharot na yung mga kambing natin sa ating Momo. Naghiga pa. Kulo ko si si Momo naharangan niya yung daanan ng kambing. Takot yung kambing ni Jay. Takot sa ating Momo. Mag-isa lang siya. Takot to. Hala ka. Hindi, wag na. Ay, sobrang laki ng tiyan ng isa pa nating kambing na malapit na mga anak, mga kasuelo. Saan na kayo dadaan? Laki ng doon sila sa kabila niyan. Hinaharangan ni Momo yan, tapang na, pati aso, takbo yung aso, Yan, magaling na yung kanyang pusod. Thank you. Ayun na, lapitan mo na siya. Sige. Dagan. Ano mo yung kamay mo? Kamay mo ba? Loko, kinis siya. Ipuin mo siya. Yan. Namiss ka niya. Kinis ka? Dinilatan ka? Ayan. Na-miss daw niya. Kinis niya sa noo Nanay, Ipuin mo yung noo niya. Ay, sobrang busog nila Very good. Sisilos ka agad to storo.